Good morning, everyone. This is to teach you how to use the enhanced OJRS. So first, kailangan nato siyang tanawon kung ang na-install sa atong Office o ato ang Microsoft Office 2010 ba o hindi kay ato ang OJRS udaga lang sa Office 10. So kung wala mo Office 10, so pwede mo mga yung link pwede mo mag-download inyo o mga yung link sa kuha sa Office 10 nga Microsoft installer. So, kinahanglan before nyo padagan ang OGRS, dapat install mo daan ang Microsoft Office 10. So, example, kung na may Office 10, ang yung unang buhaton, in case kung ditagaan mo link para sa i-download niyo ang mga files, unang-una is nyo muna i-download siya. So, in case na-download na siya, example, so, arin mo sa download, kung na-download na, kung talagang download. Pero kung gatag sa inyo ang file itself, pwede niyo i-copy na diretso. So, example, nga ni siya, na-download niyo. So, example, mula kung example is zip file, kung ang buhaton niyo is to unzip the file or extract niyo ang file. So, extract all, and then, wala, extract na. So, yung buhaton ninyo next is to copy. Copy niyo ng mga files na diya sulod o kani siyang offline GIS recording system. So, copy nyo na siya. Copy. Tapos, copy nyo na siya. Copy. Or, copy. Copy. Copy nyo na siya. Tapos, yun ang i-save dito sa drive D. Kung lang mo drive D. Kung wala mo drive D, nakita mo. Bas, ayaw lang sa drive C kay basin mag-corrupt niya ang drive C, mawala yung mga files. Mas mahina nakasave. Ibutan nyo sa folder or sa drive nga save niyo ang files. So, example na mo drive D, butan nyo din sa atong drive D, tapos create folder. Create mo folder, pangalan nyo is OGRS. Then, dito nyo i-save sulod ang file nyo copy. Okay? So, example, na-copy na nyo, like this, na-copy ninyo. Next yung buhaton is, ninyo ang pagbutang mo o shortcut copy sa desktop. So, to make this, to make a shortcut sa desktop, yung buhaton is to right-click sa file nga offline GRS recording system. Then, show more options. Then, go to send to desktop, create shortcut. So, once na-create na, okay na, ato mo sa either i-close ninyo or minimize, ato mo sa desktop. So, nakabutang na sa dahil sa desktop. Okay. So, kung naana na siya sa desktop ninyo, yung buhaton next is is double click. Double click para ma-open ang file. So, ingon na niya mo gawas. So, dapat i-enable para mo proceed mo sa login page, enable content. Enable content ninyo, then, mula, ano mo sa login page. So, before mo login, dapat i-register mo na niyo ang mga worker, yung kauban. So, aray mo dali sa register worker, kanin, tapos, click na siya. Tapos, i-register nyo tanan yung kauban. Ang reason nga nag-register tanan, kaya para dito niya, in-input na to sa file grievance o because an inquiry, dito sa drop down nga, uh, assisted by o assigned worker, magawa sa itong mga name dali nga inyong i-register. So, pwede na mo din ang username o password in case lang. So, example na, inyo na na-save tanan, so i-extra nyo na, tapos ito na mo login na yung account. So, in case ako is June 3X, muna ako ang account, tapos enter na ako. So, mo niya mo gawas. Wala pa entry ka, wala, pinahanap pa mag-upload o roster. So, to upload the roster, so, kinahanglan mo ay mo din sa upload file, tapos, type of file, yun i-click yung drop down, piliin nyo ang family roster. Click, tapos, locate din itong file na inyong copy. So, i-click nyo rin. Tapos, locate itong file na inyong copy. As inyong i-save to. So, example sa kuha, drive D, nari sa OCRS. Tapos,
pangitawon niyo itong file, suludan na niya kung nakasulod na sila. Tapos, inyuhan na siyang nakapangalan sa inyong munisipyo ang roster. Example, say, Mulabi. So, mo na yan, mo na yung roster Mulabi. So, double-click na nyo na. Double-click. Tapos, click upload. Then, yes. Then, wait for the confirmation na upload na siya. Like this, file successfully uploaded. Then, okay. Okay. So, in case kung gusto ninyo mag-upload po grievance file, example, kung naamoy daan mga or existing nga mga grievance file nga naka-soft copy, pwede mo maaari sa i-upload niyo yung grievance file. Sa potential, rin mo sa pwede ng grievance file, and then ilocate niyo itong file, kaya ni file mula grievance, file mula grievances. So, pwede nyo na i-upload, double-click lang ihapon, tapos upload. Then wait for the confirmation, the file successfully added. Then okay. Tapos no lang, tapos X. Muna na ang sa roster. So pwede na mo mag-encode na yun. So encode sa inyong file grievances ang request na ito. So para makasugod mo, ito sa grievances. Click nyo ng grievance, tapos before mo mag-encode, natawag sa ninyo ang i-categorize sa ninyo ang yung encode kung asa nabutang sa payment ba, ito sa inquiry, or sa mga other grievances like card issue, ito sa request. So, example, kung payment, kaya nga tab. Kung other grievances like, yun ako yan, card issue, dali mo sa other grievances category. So, kung example, request and inquiry, request and inquiry man, hari mo sa request and inquiry. Okay? Click nyo na siya. Then, to start, mag-ari ka sa add. So, yun mo ang ipagtaon ang household ID number or ang household nga data. So, example, ang nag-request si client Bulawi. So, either imuhang i-search gamit ang family name or ang household number. Depende na mo. So, example, Bulawi. So, muna magawas. Magawas lang ng Bulawi. So, in case kung wala din, hindi mo makita ang yung nakita, ang clients, pwede mo siya index. Pwede mo siya, i-manual mo siya pag-encode. I-encode mo siya manually. So, kung saan siya, i-extend mo na siya, tapos proceed ka din. Mag-manual ka encode. So, type, the beneficiary, tapos i-encode mo ang household number. Be sure lang na correct ang household ID. Ngayon mo ang na-encode, pag-encode. Sure lang din siya. Tapos ang client name. So, mano-mano din sa tanan, i-save. So, balik na. In case kung naara, Bulawi. So, sa Bulawi, tada i-active. Kani si Bulawi, shoot, example na. Sino na siyang i-click. Then, magawas na din na siya diyan. Muna magawas. Muna yung information na adaan. Because pag-click mo. So, necessity, and then, pali ka sa client. So, client, dapat ang client niya, yung kato yung client, yung anak niya, dili pipinsa ang grantee. So, ang client, yung anha na request. So, example, si Erlindo, kay mo na. Kung example, wala din sa choices, wala diha ang client, so inyo sa imo naman ang encode, pwede na sa mga encode. So, i-follow nyo ang format sa name is first name, middle name, last name, tapos extension name. Mo na ang pagka-sulat pamalan sa client. For example, si Joby ang client, tapos extension na email. So, yung contact details. So, importante na yung contact details. So, kung wala mo siya yung contact details gihatag, either nan, sure lang na wala siya cellphone, mas magamit. Pero kung naka-cellphone, wala na rin hatag, pwede na not shared. So, butang kayo wala rin hatag, not shared. Kung not shared, butang. So, then mode. Ang mode, really always walk in. Kung nag-text na siya, pero text siya. Pero kung Facebook, isend mo through messenger sa Facebook, ang iya mo. So, for example, is Facebook. Tapos, kung sa iya request niya. Or, walk-in lang. So, mo na yung gamit ito. Tapos, iya request, example, say,
PhilHealth. So, PhilHealth. Tapos, diretso na rin ka diri. Insay, ang subject sa PhilHealth, sigrante na always. Kung sigrante ang minganha request, so pwede na walay name of subject. Kung dili ka sigrante, dapat ang subject sigrante mo tambiya. Example, sa Lindo ang sigrante, say mo tambiya. The description, the client, blah blah blah, the client, request, PhilHealth certificate, blah 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 na siya. Then, masuntikin, ihatag ninyo ang certificate sa request. Then, done, tapos feedback take ka sa feedback sa portfolio report, tapos assisted by. So, muna akong gingon kanina dito sa login page, sa kinahanglan, i-register nyo tanan ang worker. Kaya para assisted by, inyo na lang drop down. Or sa case worker, i-drop down na lang gawa sa sadya. Kung naka-register ka na dito. Say, nga na tabo. So, inyo na lang enter, either click nyo muna siya, save, or enter. Save. So, bantay mo na ibago sa mga previous na itong OCRS, wala ni siyang CCMF. So, itong gituyo ni siya butang, may kailangan na yung CCMF, kaya kinahanglan ng request and inquiry or grievances na yung CCMF. So, makita niyo siya diri, kung sa inyo ang na-encode diri, igawa sa diri sa CCMF. So, inyo na buhat diri, enter niyo ang wala, ang mga walay, entry, di ba, entry ninyo. So, edad, so, example 25. Tapos, iyahang drop down na yun. Ang type ko niya, klase sa type of client. Example, general public. Tapos, sector. Example, senior citizen. Tapos, kasi attending officer. Same gihapon. Dito ni kuhaon sa registered worker. So, kanya, sample na designation, either email, CFA, SUA, kung wala di ha, example, scheduling, yun lang type niya scheduling kung example wala di sa choices. Example, SUA. Tapos na yung service kay PhilHealth, since PhilHealth na siya, so nakalain din ang PhilHealth, separate ang PhilHealth. Kung other certificates, dili butang sa provide the requested certificate. Kung other certificate like katong mga o certificate para ranking sa DepEd, so dili siya sa other certificate. Kung PhilHealth is siya butang. PhilHealth certificate. And then, mag-score na din mo ato. So, QD 0. So, example 5, 4, 5, 5, 4, 5. So, there is a QD 5 na hindi ko in A. Okay? So, usually there in E man. So, in A. Example 5, 5, 5. Tapos, suggestion, depende kung nakawala. Wala, blank, leave it blank na lang. Or none. So, save din niya, save. So, i-save niyo, record successfully saved. So, na-save na yun. So, since ang ato ang submission sa CCMR or sa report sa CCMF, sa Client Satisfaction Survey is every 25th of the month. So, in every 25th of the month, since naka-input na mo, pwede na mo dali sa dali CCMR dali. I-close nyo diba na CCMR, kaya dali, update, home, grievance, update CCMR. So, pwede na mo dali sa dali ni ka-25th. So, yun na i-click, tapos open report. Sabi, open report, yun pagsabit na mo. Tapos, same sa katong raw data, yung mo aton is yung i-filter ya po ng yung munisipyo. Okay? So, sa CCMR niya, example, Aurora. So, usually, kay every 25th man ta, kung kano sa last nga nagsabit, example, 25th, so, example, February 25th ka nagsabit, last February 25th. So, the following day, February 26 mo, yung may putang 26, February 26. Tapos, March 25. Okay. Ano yung putang mo niya? So, yung mong gawas kay Bulabim na ito to ang nasip sa mga Bulabim. Then, mawala na siya, export to Excel lang. Export to Excel. Then, locate asa ka gusto mag-save. Example, sa desktop ka mag-save or sa documents. Punta lang niya, click ang documents, tapos okay. Okay. So, muna ni ang
mo na yung file niya, file name mula CCMR from Wednesday, February 26, 25 to Tuesday, March 20, 25, 2025. Okay. Then, ilocate niyo itong file. Ito mo, asa mo to sa documents mo to, no? So, alin mo sa documents, ito mo na natin, mula, mo na yung submit na. Ayun na yung rename. Yun na yung rename. Mo na i-submit ah, sa inyong sa inyong CGO. Okay? So, kung example, magsabit ako mo Rodita. So, kung Rodita na siya, Rodita na, alin mo sa open report. Kaya ako ako sumisid sa Rodita twice a week man siya. Every Wednesday and Friday. Kung naamagaling na yung code. So, alin mo sa open report, kung sa Rodita mo, kasi nasa, pwede sa payment, other devices, or iba sa open report mo, alin mo sa open report. Tapos, i-filter ninyo yung munisipyo, yung Mulabe, and then, ah, katong coverage yung pag-encode ninyo. Uh, example is, March 1 to, yung sa bata last Friday, 7. So, check nyo na siya, kung naman may internet, gawas at siya din, export to Excel. Okay? Export to Excel. Kung asa mo i-save nyo. Example, sa documents yapon, so, yan na siya. Dayon, okay. So, mo na yung magawas, bulabing grievances from Saturday, March 1, 2025 to Friday, March 7, 2025. Mo na yung file name, ayaw ilisi. Ang mobile, ilisan pa. So, ayaw yung ilisi mo na ang file name yung submit. Ayan, okay. Then, locate mo itong file, ato na save, example, Mulabi. So, Mulabi, mo na yun. Mula 5 lobbying devices mo na mo i-submit, mo i-email sa CGO na siya. Hmm? Oh. So, ingan na rasa ko sa iyo. So, kung naamoy mga pangutana, kalibo, pwede mo manawag sa inyong CGO para mangutana. Okay? So, thank you and good day.